Okay, salamat sa matahong awit. Mayong buntag, usap, karatong tanan. Okay, dali ko ng Ginoo no, nga bisag medyo maulan, pero walay nakababag no, nga makasimba kita karon. Pagkatuon kita sa libro sa New Testament, Book of Romans, no? Mao ni atong pagatunan mga igsoon nga libro, 16 chapters kini. So akong target nga kada sesyon sa ka chapter kaya ron kung 16 niya murag upat ka bulan no. So murag minimum tani nga pagtuon mga upat ka bulan mga igsoon sa Romans. Nakatuon na tani sa una pero dugay naman to no. I know nga tingali nakalimot na pud mo. Kaya ako gani medyo nakalimot na pud no. Pero may nagdanon kayo, nindot kayo ng Book of Romans, mga igsoon, kay matod pa sa mga Bible scholars, sa tanan daw masulat ni Pablo, no? Kaya di ba siya halos katuwa nagsulat sa New Testament? Kini daw ang Book of Romans, mao daw ni siya ang gitawag unparalleled theological clarity. Kung may iskuto ang doktrina, labi na sa kaluwasan, hanay kayo ng pagkaplastar ng igsoon ang libro sa Book of Romans, no? So, kung mag-isutag logical precision, no? Naagyo diha makita nato din ang pamamahuna sa usa ka abogado, no? Kay si Pablo ng igsoon, usa kini siya ka abogado, si Pablo. Mao na nga maayong pagkaplastar niya, no? Ang pulong sa Ginoo. So, medyo paspas ta ini sa atong pagton kaya atong ning tinguhaan nga by chapter no. Pero kung dili gyud padala by chapter, i-pick up na nato ang last verse niya o padayon ta. Kay anyway, ang original ungod mga igsoon nga Bible, ang pagkasulat actually wala siya chapter and verse. Oh, no? Kasi mo bang sayo pa kahibaw ni ana. Originally ang Bible wala siya pagsulat nga na chapter or verse. Later on lang na, mga 17th century. Hindi mo ano, chapter or verse, mayo mo po no, naroon dali ra malocate no, kung nasa dapit. Okay? So, Romans chapter 1 kita karon ng sa atong pagtuon. So, sa di po kita makapadayon, mag-aampo sa kita. Lord God, nag-pray kami nga sa magatuon sa imong mga pulong, giyahi, tuloy kami. Aron Ginoo nga ang masabtan ng imong mga pulong ni Diyos. Puna kami sa imong Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. So medyo apigin na po dito sa oras, no? 10:30 na dali sa kong oras. So mula pa sa taga-mayroon, mga 11:15, no? Aron nga makuha na ito ang 45 minutes. Duha nga itong mga titles sa itong mensahe. Called to serve, no? Gitawag kita sa kaluwasan to serve. Kunya ang second part ng God, so good, kining call to serve, makita ni sa verse 1 up to verse 17. Kunya kining verse 18, paingon sa katapusan, ang uluhan po sa mensahe niya is universal sinfulness, no? So di ta maglanay. Ang outline actually mga igsoon natong unang bahin natong makita, no? Si Pablo iya nag-i-outline niya nga libro, no? Makita nato ang una ang the problem. I-present ni Pablo ang problema sa tao. So, the problem, the universal sinfulness, no, of man, mo na ang problem. So, ang first diha sa outline, letter A, kining God's wrath, no, against Gentile and ungodliness, which is makaber ni nato sa atong pagtuon karon, no? Kanang sunod, letter B, COD, until next time na sa atong study. So, di ka maglangay, atong pagkabasahon ako ang verse 1. Ingon din ni Pablo, Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before through his prophets in the Holy Scriptures. So, gipaila ni Pablo yung kaugalingon, kasi yung nagsulat, o gitawag na yung kaugalingon nga bond servant, no? Ang bond servant, mga igsoon, usa kini ka pinadala voluntarily nga
volunteer siya kaugalingon kini si Pablo nga mahimo siya nga messenger of God, no? Mo na ang pagkailala ni Pablo ang kaugalingon mga igsoon nga siya voluntarily naghimo sa buluhaton sa Ginoo tungod kay gihigugma niya ang Ginoo, no? Gikan kining pulo nga bond servant sa tao bitaw nga gilukat, unya gibayaran siya gikan sa slave market, unya gitagaan freedom. Pero tungod kay naganahan siya sa kadtong master nga naglukat niya, he voluntarily nga magpahimo siya nga servant ngadto nga naglukat niya. Ug mao ni nga hitabo kang Pablo mga igsoon. Gilukat siya sa Ginoo, no? Giluwas siya sa Ginoo niya dahil mo siya nga servant sa Dios voluntarily, no? Ug ingon niya dira gihimo ako nga apostol, called to be an apostle. So gitawag ko sa Ginoo nga mangin apostoles. Kung may apostoles mga igsoon, mao na siya envoy or messenger. No? So siya ang pinadala sa Ginoo. Unya gisiparar siya for the gospel of God. So kini si Pablo mga igsoon, galamiton siya sa Ginoo no aron nga mahimo siyang apostles to the Gentiles. Okay? Mao nang gigamit siya pag church planting kini si Pablo. Gigamit siya sa Ginoo kay nagpagamit man siya, no? Now verse 3, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. No? So, kini daw si Jesus Christ, nga mo ang gospel, siya gideklara nga Son of God. No? Sa isang pamaagi daw, sa dihang nabanaw siya gikan sa pagkapatay mo si Jesus Christ. Kay wala pa yung nahitabo ngayon ni anak mga igsoon nga nabanaw sa pagkapatay nga wala na napatay, no? Yes, nabanaw to si Lazarus sa Old Testament sa time nila ni Elijah na apoy gibanaw dito. Pero lahit to sila kinamatay mo to sila kutro katong mga nabanaw. Pero kini mga igsoon when Jesus he is risen or na-resurrect siya wala na mapatay, no? O ingon din usa ka proof daw na siya nga kining gi-present niya nga gospel about Jesus nga kini si Jesus si Son of God, anak sa Dios, meaning in other words usa ni siya ka dili lang tao, no? Kundi Dios si Jesucristo. Verse 5, through Him pinaagi kaniya we receive grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name, among whom you also are the called of Jesus Christ. Ingon pa ni Pablo, pinaagi daw ni Jesucristo, nadawat nato ang namo ang grasya o kami gipadala, no? Unya sa last portion sa verse 6 mga igsoon, among whom you also, ingon ni Pablo, you also kamusab mga tumulo diha sa Roma. You also are called of Jesus Christ. So, giluwas ta sa Ginoo, no? Nakadawat ta sa grasya sa kaluwasan. Unya ingon ni Pablo pod, kamo usab gitawag sa Ginoo. No? Natay calling mga igsoon to share the gospel nini nga kalibutan, no? Mao na nga sa Great Commission, di ba, Matthew 28:19 and 20, para sa mga Kristohanon, gitawag ta sa Ginoo nga kita mga pinadala niya. Okay? Versikulo 7, mao ni iyang greeting sa church sa Roma. To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So gitawag niya din ang mga believer dito sa Roma, mga saints, santos. So sa Bible mga igsoon, ang teaching nga saints or santos, no? Kanang mauning mga tao nga believer ni Jesus Christ. Ha? So mga buhing pa ni sila sa dihang gitawag sila, no? Diha sa pagpangalagdan sa Ginoo, no? Una giluwa sila, unya gi-call sila sa Ginoo,
nga mga lagad sa paghimo no sa buhaton sa Dios. So kining santos diri familiar po din sa Pilipinas no sa Catholicism napod sila gitawag nga santos. So dinhi sa Pilipinas there are over 100 million Filipinos pero sa doctrine sa Catholicism duha pa lang yung taon na na-declare nilang santos mga igsoon. Si San Lorenzo o si Kuha ko masayo kita to si Kalungsod po to. No? So duha ang na-declare nga santos sa Katoliko mga igsoon. Pero sa Bible nga teaching, you do not wait nga mapatay pa ang tao aron mahimo siyang santos. No, yes na yung mga santos nga namatay na, pero pwede ang tao mga igsoon mahimo siyang santos bisan buhay pa. Unsang pagi, kung ang tao mahimo siyang believer ni Jesus Christ. Mao ni pamaagi nga ang tao mahimo siyang santos. Verse 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. No? So, kining mga believer dito sa Roma, no, nagisulatan ni Pablo. By the way, pagsulat ni Pablo nini mga igsoon dito siya sa lugar sa Corinto. Sa tuig AD 57, no, nagingon sa mga Bible scholars, no? Nadiha nga mga tinuig. So kining mga believer sa Roma, no? Faithful sila mga igsoon sa pag-propagate, sa pag-share sa ilang pagtuo kining ilang kaluwasan. Unya ingon ni Pablo regarding nining mga believer, wala pa siya at this time nakadto sa Roma, pero makita nato ang kasing-kasing ni Pablo. Ingon niya sa verse 9, God is my witness, whom I serve, with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Grabe no? Wala pa niya nahimamat kining mga tawhana. Pero kabalo na si Pablo, nga doon na yung mga Kristohanon sa Roma. Unya, ingon ni Pablo, I make mention of you in my prayers. No? Giapil na ko kamo pag-ampo sa akong mga prayer time. Apil ang iglesia sa Roma, mga igsoon. Making request if, verse 10, by some means, now at last, I may find a way in the will of God to come to you. Usa ni sa prayer ni Pablo pod, nganong ampo siya. Kay gusto siya moadto niya ng lugar sa Roma mga igsoon. For I long, verse 11, I long to see you. Unsa may katuyan nga gusto siya moadto si Pablo sa Roma, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established. Yun ang mga igsoon, mahinungdano, no? Makita ba mga believer, we are imparted by God spiritual gift. Ang katuyuan ng spiritual gift, mga igsoon, to build up, to strengthen the body of Christ. Ikaw gitagang kag spiritual gift, ako gitagang spiritual gift. Aron nga sa katuyuan, mo minister ta sa mga kaigsuonan, aron sa katuyuan nga siya malig-on siya. Da sa iyang pagkakristohanon. Ug mo ning ingon ni Pablo dinhi, no? Gusto kong ana ninyo so that my spiritual gift magamit nako to encourage, to establish you kamo nga mga Kristohanon diha sa Roma. Yun mga igsoon, every one of us is an encouragement to other believer. No? Usay na-underestimate nato atong kaugalingon, no? Moingon ang uban, di ko importante, okay ra gwapo niya. Pero dili day mga igsoon. You are encouragement, no? Sa mga Kristohanon. Ang matag usa ka nato encouragement sa usa-usa. Nakamagtukod ka mo niya na mga igsoon nga naganita igsoon sa pagtuo nga di nato makita og simba. Di ba? Ningawon ta, wingka, kumusta ka to siya? Ngano kawa siya kasimba? Kaya nga tungod kay na kita'y concern sa atong mga igsoon sa pagtuo. No? So, mao ni katuyuan nga gusto ni Pablo moadto dito sa Roma to establish the believers. Niya pa, that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith, both you and me.
Ingon ni Pablo, dili lang dahil nga madto siya aron nga makahatag encouragement. Pero ingon ni Pablo, aron usab kamo sa ingon maka-encourage pud nako. You see mga igsoon, there is mutual nga makuha sa usab-usab kung kita naga-fellowship. You encourage sa igsoon nimo sa pagtuo, siya po naga-encourage nimo. We encourage one another. Muna mga igsoon ang katuyuan, no? Nganong kita mag-faithful sa atong pagpangalagad sa mga gathering sa mga Kristohanon kay ngano man, you are an encouragement. Yes. Pero kung wala ta sa panahon sa fellowship, no, murag medyo luya, no, di ba? Kaya nga wala man siya. Dapat na ang Kristohanon. Now, verse 13, I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. So dugay na naghandom si Pablo nga moadto, pero wa pa gyud nakakita kahigayunan. Mo naging ganina in a right time, no. Pero ingon dinhi another katuyuan nga moadto pud siya didto. Nagistot siya og bunga, no? Fruit. Unsa may bunga mga igsoon, no? Mga maayo nga mga pag-grow ba, ang pag-grow ni sa mga Kristohanon. Makatabang siya na mag-grow ang mga Christian dito sa Roma, no? So, again, kining spiritual gift nato kay every Christian na among yun. Ang katuyuan ini mga igsoon, aron nga makatabang kita nga mo grow, no? Ang usa ka tumuluo. Okay? Aron siya mutubo diha sa Ginoo. Mubunga siya sa iyang pagka Kristohanon. Now karon, I am, verse 14, a debtor, no? Debtor meaning utangan. I am a debtor both to the Greeks, the barbarians, both to the wise and to the unwise. Kining Greeks, mga civilized people. Ang barbarians, mga tao ni nga uncivilized. Unya, the wise and the unwise. In other words, ito ni Pablo, sa tanan nga tao, regardless of situation sa ilang kinabuhi, nabanakot sila sa urban o sa rural, educated, uneducated, whatever their capacity in life. Ingon ni Pablo, ako utangan. Wow! Ganun utangan man, no? Ingon si Pablo, utangan daw siya. So, mauday na iyang utang, verse 15. So, as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Regarding na ikining sa pag-preach or pag-share sa gospel, mga igsoon, you know, ang gospel for all creature, tanan nga tao sa kalibutan. Entitled sila ana nga makabati, mga igsoon. So karon, nganong utangan man imong si Pablo utangan ko? Because, di ba, si Pablo siya gitawag called, no? Called to serve. Called to be an apostle. Now, gitawag si Pablo, yes. Pero kung naka-remember ka mo sa verse 6, giingon dito, of whom also you are called. No? In other words, mga igsoon, ang ma-learn nato din sa verse 14, nga kita day mga believer, dili lang day si Pablo ang utangan. Every one of us, because we are called to serve, to share the gospel. Kita usab mga igsoon, in the same manner, utangan ta. Ang ato lang pasalamatan, kay mga tao wag kabalo ni anak, utangan ta nila. Mo na nga tagi support. Di ba kung kabalo ta kung ang tao kung nakapangutang nimo, di ba imo ginasuktong ginamutang? In this manner, mga igsoon, na ay obligation ang tao nga nangutang. Kini nga time, gi-apply ni Pablo mga igsoon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kita daw nga mga Kristohanon, we are called by God to share the gospel. Entitled ding mga tao, mga unbeliever, kinsa ni sila, no? Member, ayhan sa atong family, ayhan atong friends, ayhan sa atong workplace, sa community. Kung asa nga mga tao,
sila mga igsoon entitled nga makabati sa mensahe sa kaluwasan sa ilang kalag. No? So, dito na kita sa verse 16, 17. Ang verse 16 and 17, this is the general theme of the book of Romans. No? So, kung dati gusto nga i-memorize, mauning nga verse mga igsoon. Okay? Verse 16 and 17. Ingon ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. No? Ingon ni Pablo, regarding gamo sa gospel, ha, ingon ni Pablo, ako dili na ko igakaulaw. No? Ang gospel of Jesus Christ. Mo ingon diha. Kay ngano? Ingon no, it is the power of God to salvation. Okay? Aduna ni siya gahom ang gospel nga makaluwas sa mga mutuo, mga ingon sa verse, mga igsoon. No? So dapat ingon pa ni Pablo, kay wala mong ko'y ulaw, in other words, ingon ta, bagag naong si Pablo. Di ba, kung naka-notice ka mo mga nganong ang Kristohanon dili usahay makashare. May maulaw ko, di ba? Maulaw ko. Pero din yung makita nato mga igsoon nga aron day nga magamit ta sa Ginoo nga makashare sa gospel, dapat ang Kristohanon daw naa niya nga kinaiya bagag naon. Nga sa ato pa, ang imong gisiran, di man nung tadawtan ang atong isiran, no? That's why, dilikta dapat magakaulaw. Pero, kinahanglan mong guna siya pasabton. Nga nung negative ang ilang reaction, kanang approach nato bitaw, mag-share ta. Kaya kung nahuna mo sa atong siran, nang-agnita sa relihiyon. O na nga, defensive sila. Pero kung nagkabalo lang yun sila kung sa kasing-kasing sa intention na nung ma-share ta, ay, you know mga igsoon, welcome na sila kung nakibalo lang sila. Pero sa man, 2 Corinthians 4:4, no? Ang Diyos ni ini kalimutan ang yawa ba na ang devil, he blinded the minds of the unbeliever. Mao na nga ang mga unbeliever kung shiran, react sila na murag defensive, dili sila gusto. Pero kita nga nagdala sa mensahe, kahit balo kita nga nag-share ta para sa katuyuan na maluwas ning tawanan. No? So mo na kinahanglan ng Kristohanon, no? Dapat ingon ni Pablo diri ako di na ako igakaulaw. In other words, bagak kog naon, no? Ingon ni Pablo. Ang bagak naon pareba ng manguyab, ang gipunguyaban bisag lingo-lingo na permit, pero mabalik gihapon manguyab, no? Grabe persistent. Bayo na di panguyaban bagak naon ni tawanan. Bisag kapila na ko ingon nga dili. Sintidot ko pang gihapon. Ingon daw niya na kinaiya sa Kristohanon kung mag-share sa gospel ng igsoon. Kaya nga naman, dili man ni dapat igakaulaw. Kini nagahatag ba ni og kaluwasan. Kung ang tao mamati, makasabot, mutuo sa mensahe, maluwas sila, no? Mao na mga igsoon nga dili dapat nato igakaulaw. Verse 17. Mao ni no, for in it, meaning the gospel daw, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. No? Niini daw nga gospel, gideklara no nga ang righteousness of God, no, ma-experiensyahan sa tao kung siya mutuo. No? Pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, ang ipangita sa Dios ng igsoon, ang pagtuo, ang pagsalig sa tao diha sa Ginoo. No? Mao ni aron ang tao makaangkon siya ng righteousness of God. Ang pagkamataro nga iya sa Dios, no? You know, mga igsoon, nay misunderstand sa uban nga tao nga kada bitaw nagtuo nga ang tao maluwas pinaagi sa
mayong buhat. In other words, mamatarong pinagi sa mayong buhat. Yun ang mga igsoon, dili na mo ang teaching sa Bible. Kaya ang tao dili mamatarong pinagi siya kaugalingon. Ang teaching sa Bible, ingon dire, ang tao mamatarong siya pinaagi diha sa pagtuo kang Kristo. No? Mao ni mga igsoon nga mahinungdanon nga mo share ta sa gospel. Kaya ang mga tao kinahanglan matudluan, no? Matudluan. Kay generally speaking, nagunaw na gyud ang mga unbeliever nga mamatarong sila pinaagi sa ilang mayong buhat. Pero sa Bible dili mo na. Mamatarong lang ang tao sumala sa Bible, pinaagi kang Kristo Jesus sa pagtuo kang Kristo. Ug mao ning ingon nining verse 17. Pagkamatarong nga gikan sa Dios, dili gikan sa tao. Ha? Pagkamatarong nga gikan sa Dios, ang pagtuo diha kang Hesus. So karon, mao tong introduction mga igsoon. Karon diri kita sa gitawag nga problem. Ang problem sa tao ang sala niya. Ang Dios suko siya kaayo. Mao ning ingon ninyo, verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Ang Ginoo daw, nasukong maayo sa tao. Kaya nga no, tungod kay ang tao, no, bisan makita sa binuhat sa Dios sa creation, pero ang tao, wala niya gila ang Dios. Now, verse 20. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So ang tao daw, kung tanaw siya sa creation, kung sa may conclusion, adunay creator. Adunay powerful nga creator nga creation. So mo na, ang nasukan sa Diyos ni Ani, kaya ang tao, wala niya kikilala ang creator. Mo na siya ang problem. Gideny niya ang creator. No? Mo na nga nasuko ang Ginoo. O gingon sa verse 21, because although ang tao daw, they knew God, nakikulo sila manay Diyos. They did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. So kini mga tao nga di ko kilala adunay Diyos, no? Di ba kabati kita niya ng mga atheist. Ang mga atheist, mga igsoon, ilang tuhan ka ng teaching nga evolution, no? So kini nga mga tao, dili ko ilang nga Diyos. Di ko ilang nga naay Diyos na magbubuhat. Okay? So, tungkol kay wala sila mingila, so po ang Ginoo nila, no? They did not glorify God, ingon sa verse. Verse 22, professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men, and birds, and four-footed animals, and creeping things. So niya ang nahitabo, no? Tungkol kay gideny sa tao ang Creator, ang ilan na nung nagtagag honor, ang ilang gisimba ang creature, ang binuhat, no? Ang tao, ang langgam, ang mga mananap, no? Therefore, in sa verse 24, God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Ang resulta mga igsoon, tungod kay ang tao, wala man mingila sa tinuod nga Diyos. No? Nagpalayo sila sa Ginoo, they turn their back ang mga tao. Kung sa'yo naitabo mga igsoon sa hinpalo, nagakinabuhi na sila sa tuman ng mga pagpakasala. No? Mo na resulta kung ang tao magpahalayo sa Diyos. No? Mutalikod sa Diyos. Sila mga igsoon, nagakinabuhi na sa tanan ng mga pagpatuyang na pagpakasala. Verse 25, who exchanged the truth of God for the lie,
and worship and serve the creature rather than the creator who is blessed forever. Amen. So mo nang nahitabo, no? Ang creator di islan o creature o mauna ang gisimba, no? For this reason, verse 26, God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use of what is against nature. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error which was due. So, makita nato nga naggrabe ang immorality sa kalibutan, matris dahil ganong hinungdan. Tungkol kay ang tao nagapalayo sa Diyos. No? They deny the true, the Creator. Kunya tungkol niya na kini mong mga atheists, no? Or mga evolutionist. Nga naman nga mo-deny sila sa creation, nga na Diyos. Tungkol ingon ani mong gulang mo follow. Once you accept there is a creator, there is God, then ang mo follow niya na there is accountability. May creator. Pero ang mga atheists, dili mo to na Diyos. Ang mga evolutionist, ilang i-deny ang creator. Kay ilang aron makalingkawa sila sa gitawag accountability to God. Pero sa ilang pagpalayo sa Ginoo, kinsa man ang namalaot, no? Ning grabe, no? Ning kalala ang sitwasyon sa society. No, nagkadugay, nakamatikot kita, no? Nga ang society nagkahimong naggrabe ang level sa immorality, mga igsoon. No? Tungod, kung sa inyo nato kanina, tungod kay ang tao, gideny niya ang iyang mabubuhat. No? Verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. So makita nato din ang depravity of man. Nga ang tao di ay magkalala ang iyang sitwasyon sa iyang kinabuhi. Depraved mind ang ingon niya, no? Or debased mind. Okay? Degraded ba ang iyang pangunahuna? Dili ka siya mapangunahuna ka ng maayo yun nga makapahimuot sa Ginoo. But rather, kanang pangunahuna nga makapadaot sa tao. And even as they did not like, no? Verse 28 na, sa verse 29, being filled, muna ni karon ang mga giusa-usa ni Pablo, ang mga dili maayo nga mga binuhatan, no? Sa mga katawhan. Being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness, they are whispers, no? Mga igsoon, kini nga mga sala, no? Very common sa atong mga mata, sa social media, makita, mabatianin nato nga mga story. Wa pa na maundang, napa sa verse 30. Backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventor of evil things, disobedient to parents. Wa pa man, daghan pang sala. Verse 31, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful. Ang exam, grabe no, ang mga pagpakasala sa tao. That's why ang first part sa Book of Romans, sa sulat ni Pablo, gipresent ni Pablo ang problem. Ang problem, sala. No?
Universal ang sala, mga igsoon. That's why yung second title nato, no? The universality of sinfulness. Ang mao ni mga igsoon ang sitwasyon sa mga katawhan. Mao na nga mahinungdanon, no? Na kining mga tao ato silang mashiran sa gospel. Mao na nga subscribe po kita na unsa kaluoy nining mga tawhan ano, mamatay na lang sila nya living in sin. Nya wala sila makadawat ng Jesus Christ na Savior. Di ba luoy kayo? Kay sa Bible, nagisgot man gud ang Bible o eternal punishment, no? So karon ingon dinhi sa atong last verse, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death. Not only do the same, but also approve of those who practice them. So, gisulti na sa Bible nga, naghimo sa mga nini, ang mga taong nagpakasala, kamatayon yun ang balos. O, ang kamatayon sa Bible, mga igsoon, dili lang physical, but eternal separation from God. Mao na siya. No? So, kining physical ang kamatayon, entrance lang na into, kung ang tao mapatay nga, wala pa siya kaluwasan, no? Kaya wala pa siya nagadawat ng Jesus Christ, ang iyang physical ang kamatayon will transferred into finality. Kining gitawag eternal death, no? Walay katapusan nga kamatayon. Eternal separation from God, mga igsoon, pa-imperno. So karon, unsa may aplikasyon sa atong mensahe? So atong ibalik dito sa introduction, di ba? Sa verse 1 up to verse 17. Kung sa ingon ganina, recap, si Pablo ako pinadala sa Ginoo. No? Usa ko ka bang servant? Kamu usab, ingon sa versikulo 6, ingon ni Pablo sa mga Kristohanon. Ingon man usab kamo nga mga tumuluo diha sa Roma. Mao na nga, kuna si Pablo sa tunga karon, ingon ko si Pablo, kamo usab nga mga believer na naadiha karon nga iglesia sa Yeshua Baptist de Iglesia. Kamo usab mga pinadala sa Ginoo. Gitawag kamo aron nga mag-share sa mensahe sa mayong balita. So pasalamat kita diri sa church, no, nga doon tayong mga kaigsuunan nga faithful nga nag-share sa gospel, naga-follow up, naga-disciple. No? Siguro ang uban naghimo pa niya na pero wala na ako nabalaan, no? Pero mao ni mga igsoon ayaw kalimot ang panuti. Every Christian is a missionary. And every place is a mission field. Kung asa ka gidala sa Ginoo diha sa imong panimalay, kung adi ay kalag gawa pa nakadawat sa Ginoo, mission field na sila. Every place sa imong mga community, neighbors o sa barangay, sila mga igsoon, mission field pud na sila. You are a missionary gibutang sa Ginoo diha. And every workplace, kung asa ka gibutang sa Ginoo nga trabaho, sa imong employment, that is your mission field because you are a missionary. Remember, you are called by God for this purpose nga makashare ta sa gospel sa mga tao. No? Mao na mga igsoon nga unsa gani? Every Christian utangan. Utangan ka sa mga tao, gawa pa na shiran sa mensahe sa mayong balita. Pero ayaw kalimti usab nga kining mga butangan natong gisgutan, mahimo lang ni if we are intentional. I know every one of us are planning. Nay mga plano na guna-huna, mag-share ko, mauni. But you know mga igsoon, intentionality ang ikinahanglan. No? Nga imo ato gayud nga paghimuon. Kaya kung wala tayo intentionality, puro ra ta planning, maabot na lang kag
5, 10 years, di pa ta makashare. Kinahanglan himuon, mga igsoon. No? Muna nga, ang atong himuon sa matag usa, mao ang pagdasig sa mga kaigsuonan diya sa Ginoo. Di ba? Unya, atong kaugalingon, atong dasigon. Kaya nga naman, you know, nga maghimo tayo ni, kung mag-evangelize ta, natay crown, may ganda mong Ginoo nga reward para kanato. Kung ikaw nag-follow up, nag-disciple, napoy crown na para kanimo. Crown of the shepherd. Mo nang glory nga giandam nga crown para sa mga nagahimo niya ng mga igsoon. So, nindot na atong trabaho, no? Nakatabang na ka, kay naluwas, naapay grandam nga reward alang kanimo asa pa ka ng igsoon. Pero ang ikinahanglan nato unsa ko no? Ang Kristiyano dapat bagag now. Aron nga makashare ta sa gospel sa kaluwasan. Pag-ampo ta Ginoong Dios, salamat sa mga pulong nimo nga nagatudlo, nagapahinumdom kanamo. Yes Lord, we know dili ni siya bako sa una pa ni. Tapangin kami Lord nga every believers will move into action intentionally nga magka-share ng ining mensahe sa kaluwasan aron nga ang mga katauhan adunay kalag nga makadawat kang Kristo Jesus nga ilang manluluwas. Salamat Lord, there is a church dunay mga faithful mga kaigsuonan nga nag-share sa gospel, ikaw rin nasayod Ginoo. Kugyan po namo sila nga ikaw padayon maghahatag kadasid. Kung sa mga kaigsunan nga kinahanglan pa o dugang encouragement, iyan po naman sila Lord. Nga ikaw maghahatag mga pagiya, pagbituon. Aron kami ang matagusa, mahimo gayon, nga imo nga mga faithful servant nga nagasulti sa imong ang imong maayong balita. Ginoo, amo kini ginaampo, ginapanugyan in Jesus' name. Amen.